laki na tinaas po ng presyo. Alang magagawa. Ganyan kuha sa Bukaw sa Intercity. Mga pangunahing palengke sa Metro Manila, wala nang ibinebentang murang bigas. Isang grupo ng taxi operators humiling sa LTFRB na gawin ng 70 pesos ang flag down rate. More or less, marami pa pong dormitories na papasukin para sirain. Pagsira sa mga kubold sa New Bilibid Prison, aabutin pa ng ilang araw ayon kay Bureau of Corrections Chief Gregorio Catapang Jr. Mapanganib na pagbaha ay binabala sa southwestern US dahil sa bagyong Hilary. Southern California, USA, niyanig ng 5.1 magnitude na lindol. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Tulong muna bago balita. Magkatuwang na nirespondihan ng UNTV News and Rescue at barangay responder sa Davao City ang isang babaeng nabangga ng kotse habang patawid ng kalsada. Ito ang balita ni Hazel Fuerzas. Tulong muna bago balita. Nakunan sa CCTV ang pagkakabangga ng kotse sa isang pedestrian na papatawid sa kalsada sa may Jacinto Extension Corner V Mapa Street, Barangay 11-B, Davao City. Kinilala ang nasagasaan sa pedestrian na si Iris Jane Tokmo, 22 years old, na tubong New Corelia, Davao del Norte. Ayon sa amo ng biktima, magpapalaundry lamang sana ito nang mangyari ang aksidente. Gikan sa sakong store. And then nakuha siya lagunon kasi manglaba. Tapos pag niya, nakatabok na sila. Kasi nag-chat ko sa GC na kailan matulog na. Nakatabok na sila. Nisagit yung mga kauban niya nabilin sa store na ko. Which is itok mo na liksan. So dito minaano ba nga, wala na, which is out na ninyo. Dapat nag-amping unta mo sa dalan. Naunang tumugon ng mga responders ng barangay pero kailangan ng ambulansya para maisugod sa ospital ang biktima dahil sa matinding pagdurugo na tinamo nitong sugat sa kanyang ulo. Bleeding ha? Magkatuwang naman na nilapatan ng paunang lunas ng Barangay 10-A responders at UNTV News and Rescue Team ang biktima. Matapos malapatan ng first aid ang biktima, kaagad na itong dinala sa Southern Philippines Medical Center. Hazel Fuerzas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tumataas pa ang presyo ng bigas sa mga pamilihan. Ayon sa Farmers Group, patuloy na mararamdaman ito hanggang sa Oktubre. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Nabigla nga ako, akala ko yung dati pang presyo. Ngayon tumaas ng 150 kasi 1.3 lang ang bigay nila sa amin ito . Ngayon 1.450 na. Walang magawa si Noel Valdez kundi bumili pa rin ng espesyal na bigas na paborito ng kanyang pamilya. Ito'y kahit na tumaas na naman ang presyo nito. Sa Mega Q-Mart sa Quezon City, nasa 52 pesos ang kada kilo ng mabibiling pinakamurang bigas. Wala ng regular meal na dati ay nabibili ng 38 hanggang mahigit sa 40 pesos kada kilo. Ayon sa mga retailer, wala naman silang magawa kundi mag-adjust din ng kanilang presyo dahil mataas ang kanilang hango sa kanilang mga supplier. Laki na tinaas po ng presyo. Alang magagawa. Ganyan kuha sa Bukaw sa Intercity. Mataas na presyo ng palay ang sinasabing dahilan ng mga supplier kaya't nagpatong din sila ng presyo sa bigas. Sa tindahan din ni Aling Christie sa Mega Q-Mart, 5 piso ang itinaas ng kada kilo ng bigas. Sabi nung supplier namin, hindi pa steady yung presyong ito, baka tumaas pa. Sa susunod na araw pa, tataas pa raw. Ayon sa Federation of Free Farmers, mahigpit na supply ang pangunahing dahilan ng pagtaas ng presyo ng bigas. Bukod sa kakaunti ang ani sa lokal na tanim, ay konti din ang pumapasok na imported. Naamoy yan ng negosyante
Siyempre, yung iba dyan, nagmamaximize ng, o hindi lang yung iba, karamihan gusto mong i-maximize yung kita. Hindi ako magugulat kung kung more than 60 aabot ang retail price ng bigas. Ayon sa grupo, aani na ang mga magsasaka bago matapos ang Setyembre, pero sa Oktubre pa posibleng maramdaman ang pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado. Sa pagdinig sa House Committee on Agriculture and Food noong nakaraang linggo, isa sa rekomendasyon ng DA ay bigyan ng green lane ang pagpasok sa bansa ng mga imported na bigas para makarating agad ito sa merkado. Nakikipag-ugnayan na rin nila ang pamahalaan ngayon sa India at Vietnam para sa mga angkating bigas. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinag-iisipan na ng ilang restaurant sa Bulacan na alisin na muna sa kanilang menu ang unlimited rice o only rice dahil sa pagtaas ng presyo ng bigas. Hindi naman sang-ayon dito ang ilang mga customer na sumasadya talaga sa mga kainan na may only rice. 2 piso naman ay tinaas sa presyo ng bawat takal ng kanin sa ilang mga karinderya. Ito ang balita ni Nestor Torres. Malala naman timbang ang only rice kasi hanggat gusto ng customer ng kanin, bigay ka na ng bigay. So mas maganda talaga magbawasan yung presyo ng bigas. Ramdam na ngayon ng malalaking restaurant sa Bulacan ang mataas na presyo ng bigas. Kaya't may panukala ang isa sa mga may-ari ng restaurant na alisin na muna ang unlimited o only rice sa kanilang mga menu. Dapat mag-usap-usap ang mga only rice, nag-only rice na titigil mo na only rice. Di ba? Pwede. Ang naisip namin, kung hindi magtaas man ang presyo sa mga pagkain, pwede pag-usapan ng mga business owner ng ganito na i-stop mo na yan. Ayon sa ilang mga customer, malaking tipid sa kanila kung kakain sila sa only rice compare sa mga karinderya. Payag na lang sila na bawasan na lang ang timbang ng kanin kaysa tuluyang alisin ang only rice. Kasi yun yung pinunta namin dito yung only rice. Bukod sa mura na only rice pa, kung aalisin nila yung only rice, baka sakaling mabawasan yung pagkain-kanyo namin pumunta dito. Tulad ngayon, kakatapos lang namin maglaro ng basketball. Kaya medyo marami kami makakain ngayon. Mga 3-5 beses, ganun. Depende sa gutom namin. Nakatipid din po kasi masulit yung only rice kaysa mga sislingan na hindi only rice. Kasi mas nakakabusog po, sulit. Samantala, sa mga nagtitinda naman sa karinderya, nagdagdag sila ng singil sa takal ng kanin. Ang dating 10 pesos, ngayon ay 12 pesos na. Habang ang iba naman na nagtitinda ng lugaw, sa halip na purong bigas, ay hinahaluan nila ng maraming malagkit. Sobrang taas po kasi ng bigas ngayon, pero kahit na sobrang taas, nagtaas din kami. Sumunod din kami sa pagtaas ng bigas. Dating 10 ngayon naging 12. Kami nagbawas, ganun pa rin yung tama. Nagdadagdag na po tayo dun sa malagkit muna para maayos yung ating produkto na lugaw para hindi mabawasan yung timpla natin. Samantala, nasa 2,400 pesos o 48 pesos ang pinakamababang presyo ng palay sa mga rice mill, habang ang pinakamababa naman sa public market sa Bulacan ay 2,500 pesos o 50 pesos per kilo. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Humihiling ngayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang isang grupo ng taxi operator na itaas sa 70 pesos ang flag down bunsod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Bukod sa taxi, inaasahang maghahain rin bukas ng petisyon sa LTFRB ang isa pang transport group upang humirit ng pisong dagdag na provincial fare sa mga pampasaherong jeep. Ito ang balita ni JP Nunez. Malaki palagi ang gas Kasi pagka mataas yung gasolina, konti yung kinikita namin. Alas din namin kumikita. Napupunta lang sa sa gasolina na lang yung sa gasolina na lang yung kikitain namin. Kulang pa sa boundary. Dumadaing ngayon ang ilang mga taxi driver dahil malaki na ang nawawala sa kanilang kinikita sa pamamasada bunsod ng hindi maawat na pagtaas ng presyo ng gasolina.
Ang taxi driver na si Raisal Brondial, kung dati ay nakapag-uuwi pa siya ng mahigit 1,000 piso mula sa maghapong pamamasada, ngayon halos 700 piso na lamang ang kinikita niya sa loob ng isang araw. Sa ika-6 na magkakasunod na linggo, muli na namang magpapatupad ng oil price hike ang mga kumpanya ng langis bukas araw ng Martes, August 22. Sa abiso ng mga oil company, tataas ng 20 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang magkakaroon naman ng piso at 10 sentimong dagdag sa presyo ng kada litro ng gasolina, habang 70 sentimos na dagdag sa presyo ng kerosene. Kaugnay nito, muling umapila sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang Philippine National Taxi Operators Association o PNTOA upang hilingin na itaas na sa 70 pesos ang flag down rate sa mga taxi. Sa ngayon, nasa 40 pesos ang flag down rate. Ayon sa presidente ng grupo na si Attorney Bong Suntay, naghain na sila ng motion for reconsideration sa LTFRB. Noong 2021 pa nila inihain ang naunang petisyon pero 5 pisong dagdag sa pasahe lamang ang naaprubahan ng LTFRB. Ayon kay Attorney Suntay, 2017 pa sila huling pinayagan ng LTFRB na magtaas ng flag down rate kung saan hindi pa noon lumalagpas sa 40 pesos ang kada litro ng gasolina. Pero ngayong pumalo na sa halos 70 pesos ang kada litro ng gasolina, masyado na anyang dehado ang mga taxi driver. Yung additional na 5 pesos na grant ng LTFRB, hindi namin kinuha yun o tinanggap. Ang ginawa namin, nag-file kami ng motion for reconsideration, reiterating na ang kailangan ng aming industriya yung karagdagang 30 pesos. Bukod sa kapusakita, maaaring mahirapan na rin ang mga ito na bunuin pa ang pang-boundary. Kaya naman hamon din nila sa LTFRB na puntahan ang mga garahe ng taxi para malaman ang tunay na sitwasyon ng mga ito. Para makita nila ang daang sasakyan, daang taxi na hindi na lumalabas sa garahe ng mga operator. Siguro yun ay pagpapatunay na yung mga taxi driver talagang hirap na. Bagaman inaasahan na magbebenepisyo ang mga taxi driver kung papayagan ang dagdag na flag down rate, may ilan naman ang nangangamba na lalo pang mga unti ang kanilang mga pasahero. Ang problema niyan ito, yung 40 nga, hirap ang pasahero sumakay eh. Yung dadagdag pa 10.70, baka mag-iisip ang pasahero na, teka, plus 30 eh. Medyo mabigat na para sa taong mananakay. Samantala, bukod sa PNTOA, inaasahan naman na maghahain rin bukas ng petisyon sa LTFRB ang grupo ng Pasang Mazda upang humirit ng pisong dagdag na provisional fare sa mga pampasaherong jeep. Ayon pa sa Transport Group, umaabot na ngayon sa 450 pesos kada araw ang nawawalang kita sa mga jeepney driver dahil sa hindi maawat na pagtaas ng presyo ng langis. Sinubukan ng UNTV na kunin ang panig ng LTFRB sa hirit na dagdag pasahe ng ilang PUVs, subalit sa ngayon ay wala pang pahayag ukol dito. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinimula na ngayong araw ang pagpapatupad ng toll adjustment sa Manila-Cavite Expressway o Cavitex. May konsiderasyon naman sa mga pampasaherong sasakyan kaya't dating toll pa rin ang kanilang babayaran sa loob ng 3 buwan. Pero kailangan nilang magparehistro sa Abante Card Program. Ito ang balita ni Bernadette Tinoy. Kaya nung nagbayad po ako, medyo nagulat po ako na ganun po na nagtaas po pala sila. Biyahing na Sugbo, Batangas ngayong araw si Ronaldo Pestaño Jr. at napagdesisyon ng dumaan sa Manila-Cavite Expressway o Cavitex. Kabilang sa Class 1 ang sasakyang minamaneho ni Ronaldo na ngayon ay nasa 35 pesos na ang toll mula sa dating 33 pesos. Ang mga driver ng Class 2 at 3 ng mga sasakyan nagulat din sa toll increase dahil hindi umano sila naabisuhan na magtataas na ito. Ngayon lang kami nakita ko na mataas na. Kahit tumaas man siya, o hindi naman gaanong kataasan. Kaya okay lang din. Ayon sa Toll Regulatory Board o TRB, epektibo na ngayong araw ang toll hike sa Cavitex na may habang 14 na kilometro.
Ito ay matapos aprubahan ng ahensya ang hiling ng Philippine Reclamation Authority o PRA at Cavitex Infrastructure Corporation o CIC na magkaroon ng toll adjustment. Pagkatapos po itong dumaan sa tamang proseso at masusing pag-aaral ng ating pamunuan at pagkatapos po nilang masunod ang lahat ng requirements na kinakailangan na hiningi at kinailangan ng ating tanggapan, ay tinayagan na rin po silang makalikom ng karagdagang pananalapi. Kaya ang mga motorista mula sa Seaside hanggang Zapote, nasa 35 pesos na mula sa 33 pesos ang toll fee para sa Class 1 vehicle. 70 pesos na rin sa ngayon ang toll fee sa mga Class 2 vehicle mula sa 67 pesos. Habang 104 pesos na ang Class 3 vehicle mula sa 100 pesos. Ang mga galing Longos Bacoor naman na papasok sa Kawi Toll Plaza ay magkakaroon ng toll increase mula sa 64 pesos ay magiging 73 pesos para sa mga Class 1 vehicle. Ang dating 129 pesos para sa Class 2 vehicle ay magiging 146 na. Habang 290 naman ang magiging toll fee mula sa 194 para sa mga Class 3 na sasakyan. Sa ngayon, hindi apektado ng dagdag singil sa toll ang mga pampasaherong sasakyan gaya ng jeep, bus at UV Express. Dating toll pa rin ang sisingilin sa kanila sa loob ng 3 buwan. Bilang malaking konsiderasyon sa ating mga public utility vehicle operators po, particularly po yung ating jeepneys, modern jeepneys, yung mga UV Express at mga public utility buses, patuloy po nilang ma-enjoy yung old toll fees. Ngunit nilinaw din ni TRB spokesperson Julius Corpus na tanging mga PUVs na rehistrado lang na Abante Card program ang maaaring makapag-avail ng mas murang toll fee. Kung kaya't hinihikayat ng ahensya ang mga tsoper na hindi pa rehistrado na magparehistro na sa naturang programa. Ilang tsoper naman ng jeep ang nagsabing mahihirapan sila sakaling magtuloy-tuloy na ang toll adjustment sa Cavitex. Malaki rin ang magiging sa mga driver kasi magbaboundary pa yung driver eh. Bago kumita, baboundary muna sa may-ari kasi pag di magbigay, alam na yung kasunod. Medyo mabigat sa bulsa rin kasi sobrang taas ng diesel ngayon. So ngayon, kinikita namin, medyo nababawasan na rin konti. Bernadette Tinoy, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Aabot sa 30 motorcycle riders ang nasita ng Metropolitan Manila Development Authority sa unang araw ng paghihigpit ng polisiya sa bike lane sa EDSA. Base sa report ng MMDA, naitala ang 30 violators simula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon kanina. Sa ngayon, sinita pa lamang ng mga traffic law enforcer ang mga rider na nahuling lumubag at hindi pa sila pinatawan ng 1,000 pisong multa. Bukas inaasahan na haharap sa media si MMDA Chairman Romando Artes upang sagutin ang iba pang mga issue kaugnay sa gagawing paghihigpit sa EDSA bike lanes. Nakatakdang talakayin bukas ng Senado ang investigasyon sa pagtakas ng person deprived of liberty na si Michael Cataroha sa New Bilibid Prisons. Para sa isang dating hepe ng Bureau of Corrections, nakakahiya ang nangyari at dapat may managot sa insidente. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Sabi niya, tumakas siya, sumabay sa mga bisita, ang dalaw, marami pong tanong na kailangan niyang i-explain paano siya nakasakay sa garbage truck. Hindi katanggap-tanggap para kay Senator Ronald De La Rosa ang pagtakas ng person deprived of liberty na si Michael Cataroha sa New Bilibid Prison noong July 7, 2023. Para kay Senator De La Rosa na dati rin naging Bureau of Corrections o Bucor Chief, nakakahiya ang insidenteng ito. Tingin rin niya, maraming naging pagkakamali ang Bucor, kaya dapat may managot sa nangyari. Sobrang lapses. Sobra na that's unacceptable. Maximum security compound, malayasan ng isang preso. That's a mortal sin. Mortal sin niya. So dapat age must roll. Age must roll para hindi mangyari ito. Nagkakahiya.
Kabilang anya sa dapat tukuyin sa isasagawang investigasyon ay kung sino-sino ang nagpabaya sa kanilang trabaho at kung aabot ba ito kay Bucor Chief Gregorio Catapang Jr. Ang line of reasoning niya is that hindi naman talaga direkta siyang namamahala dyan dahil meron mga in the first place may level of the chain of command kung baga ang pinaka-in-charge talaga dyan is yung in-charge dyan sa maximum security compound. Then after that, tataakit sa level yan ng superintendent ng New Bilibid Prisons. Then after that, kay Bucor Chief na yan. So titingnan natin kung hanggang saan yung abot yung command responsibility. Muling isasagawa ang pagdinig sa loob ng Bucor Compound sa Muntinlupa City kung saan unang isinagawa ni Senator Francis Tolentino ang investigasyon kay Cataroha noong naiulat pa itong nawawala. Sa video na inilabas ng Bucor kahapon, ipinakita ni Cataroha sa mga miyembro ng binuong Board of Inquiry kung paano siya sumiksik sa maliit na espasyo sa ilalim ng isang garbage truck para makalabas sa bilibid. Pag umikat yan, di ka tatamaan niya. Tiniyak naman ni Catapang na may mananagot sa nangyari. Nirelieve na anya sa pwesto ang nasa 6 hanggang 8 gwardya na naka-duty nang tumakas si Cataroha habang isinasagawa ang investigasyon. Malaking po yan sa parusahan pagka pinabayaan po nila o natakasan sila ng PDL. Titingnan natin kung hanggang saan pwede maging makasuhan yung negligence ng mga gwardya at that time. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpapatuloy ang dismantling o paggiba sa mga kubol sa New Bilibid Prison. Ayon sa Bureau of Corrections, hindi namomonitor ang mga persons deprived of liberty o PDL kapag nasa loob ng mga kubol o mga kwarto. Nagiging taguan din umano ito ng mga kontrabando. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. More or less, marami pa pong dormitories na papasukin para sirain yung mga tabing ng mga kubol. Para sa nakikita sila kung saan sila nakapwesto at nakikita kung anong ginagawa nila, kung nasaan nandun sila sa lahat ng mga kwarto nila. Hanggang ngayong araw ang ibinigay na palugit ni Bureau of Corrections Chief Gregorio Catapang sa mga inmate para buwagin ang mga kubol o dibisyon sa kanilang mga selda. Gayunman, walang naging tugon o aksyon ang mga ito kaya mismong mga tauhan ng New Bilibid Prisons ang pinagbaklas ni Director Catapang. Kasi voluntary dapat yan pero kami na ngayon nag-i-initiate dahil linas kugon sila Hanggang ngayon, nandiyan pa yung mga kubol na nakikita natin na parang personal na mga kwarto, naging kwarto-kwarto nila na hindi naman natin nakikita. So ngayon, ginigiba natin yung mga sidings o yung mga tabing ng mga kubol nila para ganyan, maging transparent. Sa lawak ng NBP, aabutin ng hanggang katapusan ng buwan ng Agosto bago maalis ang lahat ng ito. Nasa 23 dormitoryo pa lang ang kanilang nagigiba mula sa 5 gusali ng National Penitentiary. Kasi in-extend nila ng in-extend Dapat lang yan may rehas, and then selda sila. Ngayon, wala na kasing selda, gumawa sila ng sarili nilang kubol para doon na rin sila nakakulong. But tayo sa kalaunan, yung mga gumawa sila ng temporary nilang mga selda nila o kulungan nila, pero natabingan, nalagyan ng mga plywood. So ngayon, binabaklas natin yung mga plywood para nakikita sila and then maglalagay pa tayo ng CCTV for the person. Panahon pa ni dating Justice Secretary Leila de Lima, sinimulan ang paggiba sa mga kubol sa NBP. Gayun din ang ginawa ni dating Bucor Director Gerald Bantag ng nakalipas na administrasyon, pero paulit-ulit na lang ang ganitong nangyayaring problema. Band-aid solution o pansamantala lang daw ang ginagawang tugon sa mga problema sa NBP, kaya hindi naman tuluyang nasusolusyonan ang mga ito.
Ayon kay General Katapang, dagdag na pondo at decongestion ang kailangan sa Bilibid para tuluyang maiwasan ang pagtatayo ng mga kubol na kalaunay nagiging taguan ng mga kontrabando ng mga bilanggo. Sa ngayon ay mahigit 30,000 na ang populasyon ng NBP, subalit nasa 12,000 lamang ang kapasidad nito. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magpapatupad ng cashless policy ang Bureau of Corrections sa lahat ng mga kulungan na sakop nito. Nasisimulan sa darating na Setyembre. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Katapang Jr., layo nito na masawata ang paglaganap ng iligal na aktibidad sa loob ng mga bilangguan. Paliwanag ni Director Katapang, base sa kasalukuyang sistema, pinayagan ang mga persons deprived of liberty na magproseso ng kanilang pera kahit na sila ay nakabilanggo. Ang perang ito ay maaaring galing sa kanilang kinikita sa mga livelihood program sa mga PDL o di naman kaya ay mula sa padalang pera ng kanilang mga kaanak upang suportahan ang kanilang pangangailangan habang sila ay nasa piitan. Gayunman ayon sa Bucor, dumarami ang kanilang natatanggap na mga report ngayon na may mga PDL na gumagamit ng kanilang pera sa mga iligal na transaksyon. Sa halip na cash, i-issuehan ang mga PDL ng booklet gaya ng ibinibigay sa mga bangko kung saan makikita ang halaga ng pera na nasa kanilang account na maaari nilang ipakita o gamiting pambili ng mga produktong itinitinda sa loob ng mga kulungan. Kada linggo maaaring tumanggap ng 2,000 piso ang account ng bawat PDL. Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondent, ihahatid ni Marvy Delfin mula sa Perth, Australia. Marvy, dyan ba sa Perth, anong mga extreme mo, yung mga matitinding weather events ang madalas niyong maranasan dyan? Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas, Ray. Dito sa Perth, ang extreme weather events na madalas na nararanasan ay yung thunderstorms during winter season at yung bushfires naman during the summer season. Over 90% ng state ng Western Australia ang bushfire prone, kaya more than 1,000 bushfires ang reported annually. Ray? Alright, Marvy, pakihatid na yung ating mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Nagbabala ang mga opisyal ng California, USA sa mapanganib na pagbahang idudulot ng bagyong Hillary. Kasabay ng babala ng bagyo, niyanig naman ng 5.1 magnitude na lindol ang Southern California. Ito ang balita ni Sonny Cos. Naglandfall na sa Baja California Peninsula ng Mexico ang Tropical Storm Hillary araw ng Linggo, August 20. Isang tao ang naitalang nasawi sa Mexico matapos anurin ng ilog ang sinasakyan nito batay sa Civil Protection Agency ng bansa. Mahigit 42 milyong residente naman ang nasa ilalim ng tropical storm warnings sa Southern California dahil sa umiiral na weather system. Babala ng National Hurricane Center magdudulot ng matinding pagbaha ang malakas na buhos ng ulan sa rehiyon. Si Hillary ang unang tropical storm na nananalasa sa Southern California sa loob ng 84 na taon. Sa Death Valley National Park, kita ang pag-agos ng tubig baha kaya isinara na ito sa publiko. Ilang airlines din ang nagsuspinde at nagkansela ng flights. Nagdeklara na si California Governor Gavin Newsom ng state of emergency sa estado. Nararamdaman na ang matitinding buhos ng ulan sa southern regions ng California at Arizona at inaasahang magpapatuloy ang masamang kalagayan ng panahon hanggang araw ng Lunes, August 21 local time. Bunsod dito, ipinag-utos na ang pagsasara ng Los Angeles at San Diego schools na nangangahulugang pagkaantala ng pagbubukas ng panibagong school year.
Samantala, niyanig ng 5.1 magnitude na lindol ang Southern California kasabay ng pag-iral ng bagyo. Wala namang naitalang malaking pinsala sa pagyanig. Batay sa tanggapan ni California Governor Gavin Newsom, nakatutok ang estado sa epekto ng lindol sa rehiyon at pinaalalahanan ang mga residente na paghandaan ang aftershocks. Sanicos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakipagpulong si Turkish President Recep Tayyip Erdogan kay Hungarian Prime Minister Viktor Orban kaugnay ng energy security at ang membership ng Sweden sa North Atlantic Treaty Organization on NATO kahapon August 20, 2023. Hindi pa kasi naaprubahan ng Hungary ang pagsali ng Nordic countries sa NATO at matagal na ring pinipigilan ng Turkey ang pagsali nito sa organisasyon. Kasalukuyang nasa holiday ang parehong parlamento ng dalawang bansa, kaya naman ayon sa Foreign Minister ng Hungary na si Peter Szijjarto, babalikan nila ito sa kanilang autumn session. Nagkasundo rin ang dalawang bansa na pananatilihin ang komunikasyon. Bukod dito, napag-usapan din ng dalawang leader ang pagpapalakas ng kanilang kooperasyon pagdating sa energy at palalalimin pa ang kanilang strategic partnership sa pagbabalik ng Turkish President sa bansa sa Disyembre. Bumisita si North Korean leader Kim Jong-un sa isang Navy unit at sinaksihan ang isang cruise missile test. Ito ay bago ang nakatakdang pagsisimula ng joint military drills sa pagitan ng South Korea at Estados Unidos. Ito ang balita ni Early Briones. Nagsagawa ng inspeksyon si North Korean leader Kim Jong-un sa isang Navy unit nito sa East Sea at pinanood ang isang drill kung saan inilunsad ang isang strategic cruise missile. Walang detalye ang state-run news agency KCNA kung kailan ito partikular na isinigawa at kung anong uring missile ang inilunsad. Gayunman, inilabas ang anunsyo bago ang annual Ulchi Freedom Shield Drills na isang major joint exercise sa pagitan ng Seoul at Washington na nakatakda hanggang August 31. Layo ng pagsasanay na tugunan ang tumitinding nuclear threat ng North Korea. Subalit para sa Pyongyang, rehearsals para sa invasion o pagkubkob ang ganitong exercises. Paulit-ulit din itong ibinabala ang pagkakaroon ng matinding tugon. Pinuntirya na ng pinaghihinala ang North Korean hackers ang exercises sa pamamagitan ng email attacks sa South Korean contractors, na kabilang sa Combined Exercises War Simulation Center ng dalawang bansa. Inilabas din ang anunsyo ng cruise missile test, ilang araw matapos na makipagpulong si US President Joe Biden kina South Korean leader Yoon Suk-yeol at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Early Briones, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nabigo ang kauna-unahang moon mission ng Russia matapos ang 47 taon dahil sa pagkawala ng control sa Luna 25 spacecraft. Ayon sa Roscosmos, ang State Space Corporation ng Russia, nawalan sila ng contact sa Luna 25 at nagpaikot-ikot ang spacecraft hanggang mag-crash ito sa buwan. Gumawa ng isang Special Interdepartmental Commission ang ahensya upang maimbestigahan ang dahilan sa pagkabigo ng moon mission na ito. Isa ang Russia sa nangunguna sa mga space exploration noon, kung saan inilunsad nila ang Sputnik 1 noong 1957 at ang pinakaunang tao na nakarating sa space na si Yuri Gagarin noong 1961. Bago ang Luna 25, huling nagkaroon ng moon mission ang Russia noong 1976 gamit ang Luna 24. Nakatakdang sentensyahan ang British nurse na si Lucy Letby sa ginawa nitong pagpaslang sa 7 sanggol. Isang former Justice Secretary naman ng United Kingdom ang nagbigay ng suhestyon na dapat i-broadcast ang sentencing sa baby serial killer habang nasa kanyang selda kung tatanggi itong humarap sa korte. Ito ang balita ni Rosalie Cols.
Nakatakdang ibaba ng korte ang hatol na habang buhay na pagkakabilanggo kay Lucy Letby, ang nurse sa United Kingdom na napatunayang guilty sa pagpatay sa 7 sanggol araw ng Lunes, August 21. Dahilan upang ituring itong pinakamatinding child serial killer ng modern times. Convicted din ng 33 taong gulang na nurse dahil sa pagtatangkang paslangin ang 6 pang ibang sanggol sa Countess of Chester Hospital. Tumagal ang pagdinig ng korte sa kaso ng mahigit 10 buwan at ito ang pinaniniwala ang pinakamatagal na murder trial sa United Kingdom. Samantala, dapat i-broadcast ang pagbaba ng sentensya kay Letby habang nasa selda ito kung tatangging dumalo sa korte ayon kay Robert Buckland, isang dating Justice Secretary. Anya, kailangang mapakinggan ni Letby ang pahayag ng mga biktima at maging ng huwes na humawak sa kanyang kaso. Tumangging pumasok sa dock ng Manchester Crown Court si Letby nang ibaba ang final verdict laban sa kanya noong Biyernes, August 18. 2 taong inimbestigahan ng Cheshire Police ang nakaalarma at hindi maipaliwanag na pagtaas sa bilang ng mga namatay at near-fatal collapse ng premature baby sa ospital. Nag-utos naman ang pamahalaan ng independent inquiry kaugnay ng baby murders. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Australia, ako si Marvy Delfin. Magandang gabi. Patuloy na nagmamatigas ang China na sa kanila umano ang South China Sea. Ito ang tugon ng China nang ipinahayag ng Pilipinas sa katatapos na Indo-Pacific Chiefs of Defense Conference sa Fiji kamakailan ang mga aktibidad ng Chinese Coast Guard sa lugar. Ayon kay AFP Chief of Staff, General Romeo Bronner, iginiit umano ng China sa naturang pulong na sumusunod sila sa international rules at ang 2016 arbitration ruling na pumapabor sa Pilipinas ay walang bisa at hindi katanggap-tanggap. Inilabas na ng Commission on Elections o COMELEC ang administrative guidelines sa paglilipat ng 10 Embo barangays na dating sakop ng Makati City na ngayon ay inilipat na ng Taguig City. Ito ay bilang paghahanda na rin sa nalalapit na barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Base sa memorandum mula sa Office of the COMELEC Secretary noong August 19, inaprubahan na ng poll body na bahagi na ng Taguig City ang 10 Embo barangays. Kaugnay nito, lahat ng mga election records ng 10 barangay ay ipinalilipat na rin sa Taguig. Ayon pa kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, gagawin sa Taguig Convention Hall ang paghahain ng Certificates of Candidacy o COCs ng mga tatakbong kandidato mula sa 10 barangay. Malaki ang nakikitang potensyal ng pamahalaan sa electric vehicle industry sakaling dito sa Pilipinas mismo ang produksyon nito. Ayon sa isa sa mga miyembro ng Private Sector Advisory Council ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kabilang ito sa tinalakay sa kanilang pulong sa Malacanang at naging positibo ang pananaw dito ng Pangulo. Ito ang balita ni Nel Maribuho. The new areas like electric vehicles and all of that are also the future, not only for the Philippines, but for the world. Naniniwala si Go Negosyo founder at Private Sector Advisory Council Lead for Jobs na si Joey Concepcion na malaki ang maaaring maiambag ng electric vehicle o e-vehicle industry sa ekonomiya ng bansa. Ayon kay Concepcion, ito ang isa sa mga natalakay nila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pulong sa Malacanang noong Huwebes. Naniniwala ang Pangulo na malaki ang magiging potensyal ng industriyang ito sa bansa. Lalo na ang Pilipinas ay nagmimina ng nickel, isa sa pangunahing sangkap sa paggawa ng baterya. We are one of the exporters of nickel, pero ang tingin ko dito, that sector of electric vehicles will start to grow. It's growing all over the world, at it will be cheaper to eventually down the road make an electric vehicle, no? And more people in the Philippines will be able to afford these cars, no? Ganun pa man, ayon sa Pangulo, malaking hamon pa rin ang pagsusulong sa mga consumer na lumipat sa green energy upang maiangat ang EV industry. Ayon sa Malacanang, malaki ang advantage ng Pilipinas pagdating sa raw materials ng electric vehicle.
partikular na sa parts at baterya nito kung saan ang nickel at copper ay maaaring makuha na dito sa bansa. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. The new air Mahirap para sa mga magulang na mag-isip ng araw-araw na ipapabaon sa mga anak sa eskwelahan. Lalo na at maraming makikitang ibinibentang pagkain ng mga bata sa kantin. Paalala naman ng isang nutrition expert, gumawa ng mga paraan kung paano magiging kaaya-aya at masustansya ang ihahanda para sa kanila. Ito ang balita ni Hari Ilagan. Take note din po natin na ang ipapabaon natin sa kanila ay yung healthy. Mas maganda po yun para sa kanilang overall well-being. Ngayon pa lang ay pinaplano na ni Jovi Santos kung ano ang ihahandang baon para sa 4 na kanyang anak na nag-aaral sa Batasan Hills Elementary School. Ayon kay Jovi, kanin at ulam ang plano niyang ihanda para sa mga ito upang makatiyak na busog sila sa eskwela. Siyempre po, yung hinahanda ko po yung abot kaya tsaka siyempre yung masustansyang pagkain. Siyempre pag masustansyang kinakain nila, siyempre nakakatulong ito sa pag-iisip nila, sa masustansyang kaisipan, tsaka maliksi sila sa school, active sila. Ayon sa isang nutrition expert, mas makakabuti talaga na pabaunan sila ng masusustansyang pagkain tulad ng kanin, ulam at prutas. Nakadaragdag umano ito ng lakas at tala sa pag-iisip para sa ating mga chikiting. Actually, yung mga fruits natin, meron silang mga water content. So, kapag pinapaunan natin siya ng fruit, it serves two purposes. So, yung bata nagkakaroon ngayon ng calories kasi may kinakain siya, nare-replenish yung calories na nawala. Isa pa, na-hydrate din po siya. Mainam rin kung pababaunan sila ng mga homemade fruit juices, gaya ng kalamansi at mango juice. Huwag din kalilimutan na magpadala ng malinis na inuming tubig, lalo na at nakakaranas pa rin tayo ng sobrang init ng panahon. Hindi na-the best talaga dyan. Siyempre, pupunta tayo dun sa basic. Lagi naman natin sinasabi, natural is always the best. So, pagka ganyan, water na lang. So, sa water kasi, kompleto na doon. Pwede ka nang ma-hydrate. Pwede rin ma-replenish yung electrolyte. Taong 2017 naman, nang maglabas ng kautusan ang Department of Education na nagbabawal sa mga pampublikong paaralan na magbenta ng soft drinks at junk foods para may palaganap ang healthy eating at healthy lifestyle sa mga estudyante at guro. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Formal lang magbubukas sa susunod na linggo ang klase sa mga paaralan. Kaya naglabas muli ng mga paalala ang pambansang pulisya para sa kaligtasan ng mga estudyante. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Kapag medyo mayroon ng pasero sa loob na medyo kainainala, tinitimbrihan ko yung mga pasero. Mag-ingat kayo dyan. Mayroon tayong paserong hindi maganda. Inaasahan na ng Philippine National Police ang pagiging aktibong muli ng mga kriminal na mananamantala sa mga estudyante sa pagbubukas ng klase. Kaya naman, paulit-ulit ang paalala ng pambansang pulisya sa mga magulang, estudyante at mga guro para hindi mabiktima ng mga masasamang loob. Gaya ng mga modus operandi na laglag barya, ipi-taxi, hold up, tutok kalawit, snatching at dura-dura modus. Well, yung dura-dura modus, ito yung pagsakay ka sa jeep, biglang may uupo sa kanan mo, sa kaliwa mo, at biglang yung isa sasabihin na may dura ka sa damit mo at para bang pinapagpag niya yun, yung para bang pilit niyang inaalis at habang ikaw naman, ang attention mo inandun sa pagpagpag ng dumi, dura, o minsan mga langis or pagkain, habang pinapagpag ka, yung nasa kabilang nasa kabilang banda mo, yun naman ang nandudukot doon sa mga gamit mo, sa bag, sa wallet, at maging iyong mga bulsa. Kung sasakay naman ng taxi, mabuting i-text sa magulang, kamag-anak o kaibigan ang plate number nito maging ang pangalan ng operator upang madaling matunton at mahuli sakaling mayroong hindi magandang nangyari. Ayon kay General Maranan, dapat na maging alerto sa lahat ng oras ang mga estudyante. Iwasan rin ang paggamit ng gadget sa mga pampublikong lugar.
Itagong maigi ang wallet sa bulsa o loob ng bag at huwag na magsuot ng mamahaling alahas. Sa pagsakay sa pampublikong sasakyan, hindi po masyado traffic or yung siksikan po. Di ba po kadalasan sa pampublikong sasakyan may nangyayari pong nakawan. Tapos yung mga personal things ko po, tinatago ko po sa mga bag ko. Then yung mga needs lang po na ilabas, ayun lang po yung nilalabas ko, pang pamasahe po. Payo rin ng PNP sa mga estudyante, sakaling maharap sa alanganing sitwasyon, ay huwag na manlaban para na rin sa kanilang kaligtasan. Isaisip natin na ang inyong buhay ay mas mahalaga doon sa gamit na kinukuha ng masasamang loob at ang pulis na po ang bahalang humabol at magkandak ng follow-up sa mga kriminal na gagawa ng masasama sa inyo. Nasa 36,000 na mga pulis ang i-deploy ng PNP malapit sa mga eskwelahan sa buong bansa. Ang mga ito magsasagawa ng checkpoint, mobile at foot patrol at mamamahala sa mga police assistance desk na ilalagay sa mga school premises. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Opisyal nang binuksan kahapon ang kauna-unahang season ng UNTV Volleyball League sa PhilOil Arena sa San Juan. Wagi sa opening games ang mga kupunan ng AFP, PNP at Ombudsman. Ito ang balita ni Rina Villamor Camara. Matapos ang 10 taong pagbibigay kasiyahan at tulong sa basketball, aarangkada naman ngayon ang UNTV Volleyball League o UVL. Ito ang proyekto ng ating Mr. Public Service, Kuya Daniel Rason, na ang layunin ay hindi lamang magbigay kasiyahan sa ating mga audience, kundi makatulong at magbigay kasiyahan sa mga napiling benepisyaryo ng 6 na ahensya ng gobyerno na kasali dito sa UVL. 6 na kupunan na maglalaban-laban sa kompetisyon, kabilang na ang AFP, DFA, Judiciary, Ombudsman, PNP at Senate. Ginanap ang opening ceremony sa PhilOil Arena na pinuno ng mga tagahanga, taga-suporta at pamilya ng mga kalahok na nag-enjoy sa mga sorpresa, palaro at papremyo ng programa. Volleyball at charity, kaisa-isang kompetisyon na nakakapaglaro ka na, nakakatulong ka pa. Kaya't salamat muli sa inyong pakikisa sa vision ng aming pong si Kuya Daniel Razon. Naimbitahan din sa programa sa Philippine Sports Commission Chairman Richard Bachman na namangha sa mga gawain ng UNTV. I hope that the funds we raise will make a real difference in the lives of those in need, which will ultimately contribute to the larger purpose. Si Kuya Daniel Razon, binigyang importansya ang pagtulong sa kapwa sa pamamagitan ng palakasan. Marami pong mukha ang kahirapan. Subalit, marami rin pong paraan ng paggawa ng kabutihan. Isa po dito ay ang paggamit ng palakasan o ang sports para tayo din ay sama-samang makatulong sa mga nangangailangan. Kaya po nang pasimulan ng UNTV ang Basketball League na kung saan dito po ay ating tinutulungan ng iba't ibang mga charitable institutions, nakita po namin ang puso ng mga manlalaro, ng mga taong ibig na maging kabahagi sa paggawa ng kabutihan sa ating mga kapwa-tao sa pamamagitan ng pamamaraan ng kanilang pakikilahok sa ganitong mga paligsahan. At dito po nabuo ang amin ding pagnanasa na huwag lamang ma-confine sa basketball, kung hindi mas mapalawak pa ito. At narito na po ang kaganapan ng isang pangyayari na yan sa pamamagitan po ng UNTV Volleyball League.
Nakilahok din ang dalawa sa mga kilalang personalidad sa larangan ng volleyball na sina Ayel Estranero na sikat na manlalaro ng UP Fighting Maroons sa UAAP at dating manlalaro ng Signal HD Spikers. Pati na rin si Honey Roy Subino na naging MVP ng NCAA at kasalukuyang manlalaro ng PLDT High Speed Hitters ang nagbigay excitement sa fans sa naunang palaro. Sa unang game, nakuha ng AFP Lady Gunners ang panalo matapos patumbahin sa tatlong magkakasunod na set ang Senate Lady Defenders sa scores na 25-18, 25-18 at 25-14. Tinanghal na best player of the game si Marian Joyce Olores na tinulungan din ng mga veteranong manlalaro na sina Joan Bunag at Wendy Semana. Hiyawa ng maraming taga-subaybay sa hindi makapigil hiningang laban sa second game kung saan puros mahabang rally ang ipinamalas ng PNP at Judiciary sa unang set na umabot sa 27-29 ang scores. Ang PNP nagkaroon ng maraming coverage error sa second set kaya naman naisahan sila ng Lady Servers sa set na ito. Mas naging agresibo naman ang Lady Patrollers sa third and fourth set para makuha ang panalo sa ikalawang laro. 27-29, 28-26, 19-25 at 22-25. Tinanghal na best player of the game si Hazel Magpantay. Sa huling laro, pinatumba ng Ombudsman Lady Graft Busters ang baguhang kupunan na DFA Emissaries sa 4 na set. Dito nagpakitang gilas din ng DFA sa pagkuha sa ikatlong set. Si Alarni Pesebre ang nakakuha ng Best Player of the Game dahil sa kanyang talino sa paglalaro. Rina Villamor Camara, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dagdag kaalaman po, holiday ngayon ha, sarap naman ng buhay ng mga nasa bahay lang. Pero teka, alam nyo ba saan nagsimula ang salitang holiday? Ang salitang holiday nagmula sa Old English word na halig daig, nang ibig sabihin ay holy day. Dati kasi ang mga holiday connected po sa mga religious events na itinuturing na sacred para sa iba. Alam ba ninyo na ang Amerika, ang term na holiday kasinonimo ng salitang vacation. However, sa British English, kapag sinabi namang vacation, it refers sa walang pasok sa school o trabaho. Sa maraming mga bansa, ang holiday ay itinatalaga upang ipagdiwang ang mga mahalagang events, historical figures at cultural traditions. Mayroon naman tinatawag na bank holiday na kung saan lahat ng mga bangko at financial sector sarado. Alam ba ninyo na pinakamahabang holiday ay ang Chinese New Year na tumatagal ng 15 days, habang ang April Fool's Day naman at iba pa ay isa sa mga shortest holiday na tumatagal ng isang araw. Meron namang mga holiday na ipinagdiriwang sa buong mundo na sabay-sabay, kabilang po dyan ang New Year's Day, International Workers' Day at Christmas Day. Masaya ba kayo tuwing holiday? Abangan nyo next week, may long holiday na naman. Sana po'y may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Oo. Ayan, pinag-uusapan namin ni Ray yung tungkol sa kanin. Kasi tape report mo yun kanina. Isa yun, O, saan ka kanina tumingin? Diyan sa may Mega Q-Mart. Sa Mega Q-Mart. Tapos magkano na yung pinakamababa? Meron tayong 52 na nakita. Wala nang less than 50 pesos. Oh, ang taas na. Oo, kasi wala na daw silang regular milled rice. Oo nga, narinig ko Yung pinakamababang klase ng bigas, regular meal. Pero well-milled, pataas na yung mga special rice, umaabot ng 60 pesos. Ang laki na nga naman. Oo nga. Yan kasi yung isa sa mga issue na marami tayong nakita, nakikimentuhan ng ating mga kasambahay, yung tungkol sa issue nga sa pagkain. Affected lahat. Affected lahat, lalo na yung mga mahilig nga sa only rice. Yes. Oo. Ikaw ba mahilig ka sa only rice? Hindi na kasi ganun kalakas yung pantunaw natin. Kumbaga dati kung tayo kumakain ng para bang tawag
Yung pang ano, Wataw ang tawag. eat like a king. Oo, Talagang parang napakadami. ganun. Kasi Oo. lalo na kung medyo naglalakad-lakad ka o marami kang ginagawa physically, talagang nung medyo kabataan natin, marami tayong nakakain kanin, hindi bigas. Nababurn kasi agad. Oo, ngayon talagang medyo napapansin natin, parang pagod yung katawan mo pagka kumain ka ng medyo maraming kanin. Kahinay ka lang. Oo. Pero syempre marami kasi tayo Pinoy, 'di ba, staple natin 'yan, mga kanin, staple sa ating diet 'yan. Kaya marami po talaga yung umalma doon sa panukala lang naman ito na itigil yung only rice. Sabi po ni paano ba ito sabihin, Irendel, tama ba 'yan? Sabi niya, siya naman pala pabor. Okay lang yan. Ipatigil only rice sa mga kainan. Kailangan natin ng disiplina sa paraan ng pagkain, lalo sa rice. Di nakamamatay kung diet sa rice. Mahalaga malamanan. Sikmura kahit di super busog. #disiplina. Baka problema sa Supreme Court. Bakit? All rice dun eh. Gusto ko yun. Oo, saka sa mga korte. May joke time tayo. Pagdating ni Justice o pagdating ni All ni rice Judge, talaga. all rice. Oo. Ito naman sino ba? Sonito Vargas channel. Dapat po talaga itigil na yung only rice promo sa resto kahit hindi mahal ang bigas dahil maraming magiging obese hanggang magka-diabetes. Sa talagang factor, isang talagang nagiging dahilan ng pagtaas ng sugar natin. Maitanong ko lang, Tatay, nakapag-ikot ka rin ba doon sa gulay sa Q-Mart? Hindi masyado, pero okay. Sa mga nagdaang araw, nakita natin na Mataas din. mataas pero may supply. Kaya lang talagang dahil after nung bagyong dalawang bagyo tsaka ng habagat, talagang medyo nagkaroon ng paggalaw yung presyo ng mga gulay. Oo. The reason I ask kasi, alam mo ba may mga alternative po kasi talaga tayo sa kanin. One of which is yung cauliflower rice. Napakaganda po niyan kasi mababa yung kanyang carbohydrates, no? Which is, alam naman natin, basta sobrang carbohydrates kasi yung talagang nakakataba sa atin, although we need that for energy. Pero marami kasing paraan para kung gusto mong mas mabusog, hindi yung talagang white rice, marami pong paraan. And isa dyan, masasuggest ko is the cauliflower rice. So, tinitake mo kayo? Hindi ako actually kasi talagang masyadong marais. Ang problema sa akin, matinapay ako. Yun naman. So, yun nga, hinay-hinay lang po talaga sa pagkain. Maganda yung sinabi nung kasambahay natin, #disiplina. Ito naman po, ibang issue naman yung tungkol sa pagdemo ng pagtakas ng PDL. No? Sabi ni Rachel, wala bang CCTV dyan sa kulungan kahit man lang sa front and exit. Ayan. Baka patay. Baka walang kuryente. Mga panahong yun? Or may sira? Baka may sira ng mga panahong yan? Oo. Patatanong naman yan for sure. Oo. Ito tungkol doon sa kubol sa Bilibid. Galing po kay Mario Oliveros. Ang sabi po niya, extension ba ng kulungan yung mga kubol? Pero bakit walang rehas na bakal na transparent na makikita ang mga bilanggo kung ano ang ginagawa sa kulungan? Transparent na rehas. Oo. Parang mga bakal ata yung rehas. Siguro gusto niya kasi talaga makita yung anong nangyayari doon sa mga kubo. Baka ibigin sabihin, kumbaga kita talaga doon kahit may rehas siya. Yes. Ito na po, panahon na ng ating pag-shoutout sa ating mga kasambahay na tumutok ngayong araw. Unahin na po natin si Gurang, tama ba yan? Gurang 03 at si Von Ryan. At ito naman, si Marvin Jimenez at si Mayan De Leon Mendoza. Mga parang bagong pangalan yan. Kaya maraming salamat po sa pagtutok at magkita-kita po muli tayo bukas. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Efeso Kapitulo 5, versikulo 18. At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV,
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.